Isang mapagpalang araw na naman mga par at welcome back again to my channel. For today's video syempre, isi-share ko sa inyo ang aming pamamaraan ng panguhuli ng pusit dito sa laot. Gamit ang aming tinatawag na tangkab. Ayan mga paro. Ayan. At meron siyang parang tape na nakalagay dito. Ito yung isang aluminous nagsisilbing pamain. Kapag inilawan mo siya ng headlight o flashlight, pag sa gabi, umaandap ito ng malakas. Kaya ito yung nagsisilbing kumbaga pamain, attractive sa pusit. Pinakailaw niya. At syempre gagamitan pa rin natin siya ng speed light. Ito yung tinatawag naming light dito sa amin. May isang uri pa nito na speed light na tinatawag namin na blinker mga par, no? So sa ngayon ang gagamitin natin syempre itong aking gamit na speed light o light. So andito tayo ngayon syempre sa laot at mamayang gabi pa tayo manghuhuli ng pusit. So sana kung bago ka pa lang sa aking channel, pindutin mo naman yung subscribe button bilang suporta sa aking channel at pindutin mo na rin yung bell button para updated ka sa lahat ng mga videos na aking lalabas. Kung ikaw ay nahihilig mga par sa fishing adventures tulad halimbawa ng panguhuli ng mga iba't ibang uri ng isdang dagat at syempre ang pangunguhan ng mga seashells, subscribe ka na at support ka na sa aking channel at pindutin mo na rin yung bell button para updated ka sa lahat ng mga videos na aking ilalabas. So diretso na tayo sa intro. Ang i-share ko sa inyo ay kung paano at pamamaraan namin ng panguhuli ng pusit dito sa laot. Pero bago yan, syempre pasok muna tayo sa aking intro at konting pasilip lang mga par sa aking mga naunang video. Baka magustuhan mo. Subscribe ka na sa aking channel. Let's go! Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate, think I could... So yan mga par, tayo ay manghuhuli muna ng pusit at papakita ko sa inyo yung pamamaraan namin ng panguhuli ng pusit. Kukuha tayo ng pamain na pusit para sa tuna. Siyempre gagamitan natin siya ng speed light o yung light na aming tinatawag. So itong light ko nilagyan ko na siya ng pabigat na pamato. Round bar to mga par, para nakatirik lamang siya. So ang light natin ang pipiliin nating kulay dahil maraming kulay to mga par ay yung kulay blue. Yun ang nakasanayan kong pinanguhuli ng pusit, yung kulay blue na medyo mabilis ang ilaw. So hanapin natin. Ayun, so parang 7 colors yan mga par, no? Hanapin lang natin. Yan, higpit lang natin para mahanapan natin. Yan, iba pa yan, kulay green. Yan, kulay green pa rin. Hanapin natin yung blue. So ayan, kulay blue mga par, no? Kulay blue. Luwagan pa natin, tapos higpitan. Yun yung medyo mabilis na ilaw ng kulay blue. Yun yung nakasanayan kong pinanguhuli na pusit. So ayan mga par, ilalaglag din natin itong may tali siya mga par, at nakakabit doon sa aking tarik. Ayan, laglag ko na. So ayan, papakita ko sa inyo kung anong itsura niya doon sa ilalim ng tubig. Ayan, so mga par, nakikita niyo yan sa ilalim ng tubig. So madilim syempre dahil gabi. Yan lang ilaw natin na light o squid light ang nakikita dyan, kulay blue mga par, no? So susubukan na natin na ilaglag yung ating pamusit. At yan, nailaglag na natin yung light. Ngayon naman ibababa na natin, ilalaglag na natin tong tangkab. Tangkab ang tawag namin dito mga par. So kung mapapansin nyo, meron siyang parang tape dyan na nakalagay. Ang tawag namin dyan yung luminous. Ito ay
umaandap pag inilawan mo ng flashlight ng matagal. So napakabisang pamain to mga par para manghuli ng pusit. So sa ngayon itutok natin sa flashlight para lumakas yung ilaw ng luminous. So ayan mga par, di ba ang lakas ng ilaw. So parang dito sila na-attract yung mga pusit. Kaya kinakain nila. At dito naman sa stainless na ito, dun kumakapit yung kanilang mga galamay. So susubukan na natin mga par. At ilalaglag na natin. Bigyan lang natin siya ng 13 na dipa. 13 muna na dipa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, sinalubong ito. Tanggal pa. Dali. Ano mga par? Ganun lang. Bantulin lang natin. Tignan natin. Malaki nga ba ito? Parang medyo maliit. Kanintaman lang ito pamain ng tuna. Di ba? Ay sus. May pamain na tayo sa tuna. Ayan. Pusit muna tayo. Minsan mga par talagang yung baba mo na ganyan, talagang sinasalubong na ng mga pusit. Talagang sibad. Kaya madali lang makaipon. Tayo kukuha lang tayo ng pamain natin na pusit sa tuna. Saglit lang mga par manghuli ng pusit na pamain. Di ba? Talaga naman. Ayan na naman mga par. Uy! Talag. Tignan natin. Yung pamain natin. Meron pa siyang ilaw. Laglag ulit. Talaga. Sus, talagang ano? Pagka lumalaot ako ng madaling araw mga par, mga 12 ng madaling araw, nakakahuli pa ako mga 10 kilo pa mga par yung nahuhuli kong pusit. Pero yung mga naglalaot ng hapon o gabi ay talagang napakaraming nahuhuli, mga nasa 40-50 kilos gamit tong pamamaraan namin na panghuli ng pusit, yung light o squid light. Minsan ginagamit nila talaga, ang sikat na ngayon yung blinker. Yan naman. At syempre itong ating tangkab na pamusit. Yung tangkab na pamusit namin mga par, minsan nilalagyan namin ng pamain na hinilab na pusit. At mas mabisa yon. Ang ginagawa namin mga par, hinihilab namin yung pusit tapos tinatalian o itinatali namin dito sa tangkab para mas mabisa at mas epektibo na manghuhuli tayo ng pusit. Tatanggal mga par, pag yung mga maliliit talaga hirap kumapit. Ang mahirap pag nagpupusit
puyat talaga ang kalaban mga par. Talagang yung magdamagan kang magpupusit talaga. Sa akin mga 3 straight na gabi, yung pang-4 di ko na kaya yung puyat mga par. So yun ang hirap sa panghuli ng pusit. Kapag sinibad na ganun tapos di na sinisibad, baka may galamay na mga par, kaya check upin natin. Titingnan natin baka mayroon ng galamay ng pusit. Kasi kapag may galamay ng pusit dun sa may tangkap, di na rin nila kakainin. O tingnan mo nga par, may galamay na, di ba? O yan o, hindi na nila ito sisibarin, kaya tatanggalin natin yung galamay. Then iilawan natin muna sa headlight para lumakas yung andap ng ating pamain na luminous. Ayan. And then syempre lumakas na naman, laglag na naman natin. At syempre mas magandang ilaw, mas magandang panghuli ng pusit. Mas attractive siya, nakikita ng pusit na umaandap. Sinasalubong mga pat. Kapag inano natin ay sinasalubong. Naglalaroan din. Talagang ayan mga paro. Di ba? Inilawan natin yung ating pamain. Tibo. Sus, talaga. Pumupuswak ng tubig. At minsan yung tinta pa ang nilalabas. Talaga namang ang kadalasang hanap buhay na naman ngayon ay yung pamumusit. Dahil humina ang sibad ng pirit, tapos lalo't higit yung tuna. Mahirap manghuli ng tuna ngayon. Nagbago ang silig. Pabalik yung silig, dati pa norte, ngayon pabalik pa south. Ayan mga paro, talagang sibad pa rin. Ang oras na natin nasa 3:45 na. At maya maya pa yan magliliwanag, kaya manghuli muna tayo ng pamain, tuloy pang ulam na. At saka syempre kapag may sobra, pang benta na rin. Buti lang ang pambili ng tinapay ng mga bata. Ayan mga paro, good size. Good size to mga par. Magandang pamain to. Yung ganitong size ng pusit, magandang pamain sa tuna. Yung mga buya mga par, iniilawan nila yung mga nagtutuna. Pero balita ko, madalang din ang kanilang nahuhuli sa gabi. Gawa nung pabalik na yung silig pa south. Kaya mahina ang sibad. Kahit saang buya ay tsagaan lang, kahit saang parte. Medyo malaki to mga par. Medyo mabigat ay. Talagang Jesus. Yeah. Laki. Ayan. Arul. Ang mga galamay niya mga paro. Siya nga pala mga par, mayroon ding ibang paraan ng panghuli ng pusit. Yung may ilaw, tapos nililiw-liw nila yung may paikot-ikot na na pamain naman. Tapos sinisirok ng ng sa amin tawag namin dun na yung net. Sinasalok na ganun pagka may lumapit sa ilaw na pusit. Pero mas epektibo ito yung mga pare, mas epektibo. Yung kasing sinasabi kong parang nililiw-liw nilang ganun. Maganda yun kapag ka nasa buya para makahuli ng pamain na pang pusit. Buhay-buhay yung pusit. Maganda. Yan mga paro, maganda ng mga size. Di ba? Ayan o. Kagandahang pamain para sa tuna yung ganito kalalaki. Ayan. Pain natin buo-buong pusit sa tuna kapag ganong size. Napakaganda.
Kung talagang kain ng tunay, hindi niya pagtatagalin yung mga ganung size. Talagang lulumudin niya. So yan, palagay ko sobra-sobra na sa pamain natin. Siyempre kukuha pa tayo ng pang ulam, tsaka pang benta na rin pagka sumibad pang pusit. Tanggal. Ayan. Ayaw ulit natin. Bantuin natin, baka magalamay na naman lang ito. May galamay na naman lang, kaya naman pala hindi na nila sinisibad o ginagalaw. Ilawan ulit natin para lumakas yung ilaw o yung andap ng ating pamain. Ano? Epektibo mga par. Kaya at saka pala mga par, kung bago ka pala sa aking channel, subscribe ka naman sa aking channel para ma-update ka sa lahat ng mga videos na aking ilalabas. Kung ikaw ay nahihilig sa mga fishing adventures, panghuli ng iba't ibang uri ng isdang dagat, sa mga shells, pangunguha ng mga shells sa tabi, siyempre isi-share ko sa inyo kung paano manguha ng mga seashells na napakasarap ulamin. At marami pa tayong pagsasamahan sa aking channel. Nagpapasalamat ako ng marami sa lahat ng mga tumatangkilik at sumusuporta sa aking YouTube channel. Ito ay ginawa ko para lang ma-share ko yung aming nalalaman o aking nalalaman sa paraan ng pangingisda at panghuhuli ng iba't ibang uri ng yamang dagat. At para ma-share ko na rin yung kung ano ang hanap buhay namin dito, yung nahuhuli namin sa inyo. Kaya subscribe ka na, Lods. Medyo marami-rami na itong nahuli natin. Saglit lang tayo. Nasa 15 minutes pa lang tayong nagpupusit. Siguro nasa 4 na kilo na ito mga par. Kapag ganitong bihir ng sibad, abante tayo. Lipat tayo ng pwesto para maiba yung pwesto natin at sibad na naman lang. So ipulon ko muna, lipat tayo. Arriba tayo. So ayan ang ating gamit. Arriba muna tayo. Ayan mga parang ating huli oh. Saglit lang tayo pero dali. Papakita ko sa inyo. Ayan mga paro, ang ating nahuli. Saglit lang tayo na masid pero nakadali na tayo ng ganyang karami kaagad. So ayan, arriba muna tayo at para madagdagan yung ating huli. So ayan mga par, lumipat tayo, mariba tayo, mga 1 milya yung ating tinakbo. At mamumusit na naman tayo para maragdagan yung ating nahuling pusit. Gamit syempre yung paborito kong kulay, blue. Ayan, laglag na natin. Then bago natin i-area tong ating tangkab na pinanguhuli ng pusit, ilawan na natin sa flashlight para lumakas yung ilaw ng luminous, para malakas yung andap ng pamain natin. Yung luminous parang nagsisilbing pamain, no, para sa panguhuli ng pusit, para maging attractive siya tingnan ng mga pusit. So ayan, area na naman natin ng 13 lang na, di ba mga par, mga 13 lang. 1,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ayusin natin itong ilaw. Yeah. Dali. Sibad tayo, mga par. Yung kasong ilaw. Uy, uy. Meron pang galamay na kumapit din sa ating tangkab. Siya nga pala mga par, yung aking nylon. Munti ko nang makalimutan yung aking nylon na ginagamit na pamusit, yung tamsi. Ang number nito mga par ay number 20 LBS. Pino lamang para minsan gitil yung sibad ng pusit ay, kaya kailangan pino ang ating gagamitin. Sinasalubong mga par. No, tanggal pa. Tignan mo, talagang sibad pagka naiilawan yung ating pamain ay dahil malakas yung andap ng ating luminous, kaya madaling napapansin. Good size mga par, oh, pamain ng tuna. Nga pala mga par, magandang mamusit, manghuli ng pusit kapag madilim o yung walang buwan. Dahil kapag maliwanag o yung full moon, medyo may kahirapan sa sibad sa pamumusit. Kaya sa ngayon, sibad tayo sa pusit dahil wala pang buwan. So ayan mga par, magliliwanag na. Tayo ay pupunta na sa buya pero sinibaran pa rin tayo ng pusit. Magliliwanag na mga par at ipupulon na natin tong ating pamusit. Lapit na tayo sa buya para pag nakita natin ay maaga nating ariyahan ng pangtuna. Ay mga par, sus, talaga na napakasarap pusit. At nadagdagan natin mga par, no, yung ating huli kanina mga 4 na kilo. Nadagdagan na siguro natin ng 1 kilo. Saglit pa lang tayong namusit. Mga pang 5 kilo na siguro itong mga par. At magliliwag na, sabi ko nga, punta na tayo sa buya. Oh, pinupulon na, kinakapit pa rin ng pusit. Magliliwanag na. Dali pa rin. Mga good size. Kagandahan para pamain sa tuna. So ganun lang mga par, no, ang aming pamamaraan sa panghuli ng pusit. Gamit ang light o speed light. Minsan ang tawag nila dun sa speed light, mga blinker, ganyan. At syempre yung talim na ginagamit, yung tawag na tangkab. May pamain sa amin na luminous. Yun ang aming pinakapamain. Syempre dinadagdagan namin minsan ng hilab na pusit para mas lalong epektibo at mas maganda manghuli ng pusit, mas masibad. Sa ngayon hindi ko nilagyan ng pamain na pusit. Solo lang siya na luminous tapos itong tangkab. Epektibo naman mga par, no. Ilawan mo lang sa lighter o kaya sa
headlight. Then laglag mo na kapag malakas na yung ilaw. Napaka-epektibo at mabisa sa panguhuli ng pusit sa laot. So hanggang dyan lang muna ang ating video mga par, at maraming salamat sa lahat ng suporta at panonood ng aking video. Hanggang sa muli, sama-sama tayo at abangan ninyo ang susunod kong video. Maraming salamat mga par, at God bless sa ating lahat. Ingat.